Paano kung isang araw nagising ka at nawala ang lahat sa'yo? Naubos ang ipon mo, nawala ang trabaho mo, nawala yung mahal mo sa buhay, nagkasakit sila, at hindi mo na maintindihan na parang walang tigil yung mga pagsubok na dumarating sa buhay mo. Natanong mo na ba to? Lord, bakit ako? Ano bang ginawa ko? Hanggang kailan ba to? Pero alam ba sa Bible, may isang tao na nakaranas ng higit pa sa mga bagay na naranasan mo. Ang pangalan niya ay si Job. Isang taong matuwid pero nawala sa kanya ang mga kayamanan, ang pamilya, ang kalusugan, at halos lahat ng mga mahalaga sa buhay niya. Pero sa gitna ng lahat ng yon, dumating pa rin siya sa buhay niya na nagpuri siya sa Panginoon at sinabi niya ang mga salitang, "Naked am I, came from my mother's womb, and naked shall I return to thee, O Lord. Blessed be the name of the Lord." Paano nalampasan ni Job ang mga matitinding pagsubok ng buhay niya? Samahan niyo po ako sa ating pag-aaral. Sa Job chapter 1, merong isang lalaki sa bayan ng Uz. Ang pangalan niya ay si Job. Ang sabi ng Bible, this man was blameless and upright. He feared God and shunned evil. Blameless tapos upright. Grabe yung combination ng mga salita na ginamit ng Bible. Hindi lang siya basta matuwid na tao, may malaking respeto siya at takot siya sa Diyos. Ang malupit din ito, mayaman din siya. Ang sabi ng verse 2 to 3, he had 7 sons and 3 daughters, and he owned 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 yoke of oxen, and 500 donkeys, and had a large numbers of servants. He was the greatest man among all the people of the East. Sa panahon nila, ang yaman ay nasusukat sa livestock, hindi sa pera. Grabe, ang dami niyang ari-arian. Ito pa sinabi ng verses 4 to 5. Mababasa mo doon na sobrang healthy ng relationship niya with his family. Sama-sama sila nakakapag-celebrate ng birthdays, tapos lagi sila nag-aalay ng offering sa Diyos. Hindi lang provider si Job, siya ay isang spiritual protector at leader ng kanyang sariling pamilya. Solidong tatay talaga. Pero sa puntong ito, biglang nag-iba yung takbo ng kanyang kwento. Mula sa tahimik at masagana at masayang buhay, nagkaroon ng isang pangyayari na babago sa lahat ng ito. Sabi ng verse 6, one day, the angels came to present themselves before the Lord, and Satan also came with them. Pinahintulutan ng Diyos na si Satan ay makaakyat doon at makausap siya ng Panginoon, hindi bilang kaalyado, kundi bilang isang accuser. Isang kalaban na humaarap sa Diyos, pero nasa ilalim pa rin siya ng kapahintulutan ng Panginoon. And in verse 7, the Lord said to Satan, "Where have you come from?" Tinanong ito ng Diyos hindi dahil wala siyang idea, kundi paraan yun para ilantad ng Diyos ang purpose at ginagawa ni Satan. At sumagot si Satan, "From roaming throughout the earth, going back forth in it." Pinapakita nito na si Satan ay actively kumikilos sa mundo. Ngunit siya ay hindi omnipresent tulad ng Diyos. Ngunit siya ay patuloy na kumikilos, naghahanap ng kanyang masisila. He comes to steal, to kill, and to destroy. Pagkatapos sinabi ng Panginoon in verse 8, "Have you considered my servant Job? There is no one on earth like him. He is blameless and upright, a man who fears God and shuns evil." Ito ay isang mahalagang pahayag. Hindi ito sinabi ng Diyos para pag-initan ng dyablo itong si Job, but a declaration sa katotohanan nangyayari talaga sa buhay ni Job. Sa mata ng Diyos, siya ay isang halimbawa ng tunay na pananampalataya. Isang taong hindi lamang mabuti sa panlabas, kundi may pusong nakatuon sa Panginoon. And in verse 9 to 10, sumagot si Satan, "Does Job fear God for nothing?" Dito na nagsimula ang paratang ni Satan kay Job. "Have you not put a hedge around him?" Ibig sabihin, protection ng Diyos sa kanya. "You have blessed the work of his hands." Pinapahiwatig ni Satan na kaya lang naman sumusod yan si Job. Nananampalataya sa'yo dahil pinagpapala mo siya at pinoprotektahan mo siya. And in verse 11, nagpatuloy si Satan, "But now, stretch out your hand, strike everything it has, and he will surely curse you to your face." Ito na, sinubok na ni Satan ang Diyos at hinamon niya na tanggalin ang mga pagpapala kay Job. Tignan natin kung sasamba pa yan. And in verse 12, sinabi ng Panginoon, "Very well, then everything he has is in your power, but on the man himself, do not lay a finger." Dito makikita natin ang isang mahalagang katotohanan, mga kapatid. Pinahintulutan ng Diyos ang pagsubok, ngunit malinaw na merong limitasyon. Hindi lahat ng pagsubok ay galing sa Diyos. May mga testing na galing sa Diyos at meron din naman mga testing na hindi galing sa Kanya pero pinahintulutan niya. For example, yun nangyari kay Abraham at Isaac, galing yun sa Panginoon.
The purpose of that testing is for them to be strengthened in their faith. While yung nangyari kay Job, hindi galing sa Diyos, pinahintulutan lamang ito ng Diyos, pero galing ito sa kaaway, galing ito kay Satan. Dahil nandun pa rin ang pagkilos ng Panginoon. Sabi ni God kay Satan, but on the man himself, do not lay a finger. Merong limit. At ang sabi ng verse, then Satan went out from the presence of the Lord. At eto na, nagsimula na ang isang napakatinding bangungot. Sunod-sunod yung pag-atake ng kaaway, walang pahinga. Sa unang balita, dumating yung alipin ni Job at nag-report sa kanya, inaatake tayo ng mga Sabians, kinuha nila yung mga hayop, pinatay nila ang mga servants. Ako lang yung nakatakas. At habang nagsasalita pa lang yung servant, may dumating ulit na bagong servant, nag-report. Pangalawa, fire fell from heaven, Master Job. Namatay yung ating mga hayop, nasunog yung ating mga alipin, at ako lang ang natira. At habang nag-report yung pangalawa, dumating ulit yung pangatlo, dumating ang mga Chaldeans, ninakaw ang mga camels, pinatay ulit yung mga servants. At habang nagsasalita pa yung isa niyang servant, dumating ulit yung isa pa niyang servant at nireport ang pinakamasakit na balita na nangyari sa pamilya niya. Habang nagse-celebrate ang mga anak niya, biglang nagkaroon ng napakalakas na hangin, gumuho ang kanilang bahay at namatay ang lahat ng kanyang mga anak. Sabi sa verse 20, pinunit niya ang damit niya, inahit ang ulo niya. Significance to ng nagmo-mourning siya, yung pagpunit ng damit at yung pag-ahit ng ulo. Hindi niya tinago ang sakit. Pero sa gitna ng mga pains na kanyang nararanasan, nandoroon ang kanyang pagtitiwala sa Panginoon. Ang sabi niya in verse 21, naked am I, came from my mother's womb. Naked I will depart. The Lord gave and the Lord take away. Blessed be the name of the Lord. In all this, Job did not sin by charging God with wrongdoing. At sa Job chapter 2, nagkaroon siya ng sakit. Nagkaroon siya ng pigsa mula sa talampakan ng kanyang paa hanggang sa tip ng kanyang ulo. Emotionally, spiritually, physically shattered itong si Job. To the point na ang kanyang asawa ang sabi sa kanya, curse God and die. Pero ang sabi ni Job sa kanyang asawa in verse 10, you are talking like a foolish woman. Shall we accept good from God and not trouble? In all this, Job did not sin in what he said. Marami naging katanungan si Job sa Panginoon. Napakasakit ng kanyang mga pinagdaanan. Wala na ang lahat sa kanya. Naubos ang meron siya. Pero paulit-ulit siyang sinagot ng Panginoon. Hindi mo man maintindihan, Job, pero ako ang may hawak ng lahat. Kung babasahin mo yung buong book ng Job mula Job 1 hanggang Job 42, makikita mo na merong mga conversation si Job with God. Napakabigat ng puso niya. Ang dami niyang tanong sa Diyos, pero sa gitna ng lahat ng yon, nagtitiwala pa rin siya sa Panginoon. At pinakita ng Diyos paulit-ulit kung gaano siya kadakila, kung gaano siya ka-sovereign, kung gaano siya ka-mighty, na siya ang gumawa ng lahat. Sa Kanya nang galing ang lahat ng bagay. Siya ang Diyos na kayang magbalik ng lahat ng pagpapala na ito. And in Job chapter 42, the Bible said in verse 10, after Job had prayed for his friends, the Lord restored his fortunes and gave him twice as much as he had before. In verse 12, the Lord blessed the latter part of Job's life more than the former part. Nagkaroon ulit siya ng mga anak. And in verse 16 to 17, this is what the Bible says. After this, Job lived 140 years. He saw his children and their children to the fourth generation. Grabe! And so, Job died. Ito na, sabi ng Bible, an old man and full of years. Wow! In the midst of the suffering na naranasan ni Job, nakatagpo siya ng pag-asa mula sa Panginoon. What can we learn from his story? Number one, your faith is revealed and strengthened in suffering, not in comfort. Hindi nasusukat ang tunay na pananampalataya sa panahon ng kasaganahan, kundi sa panahon ng kawalan. Sinabi ni Job, the Lord gave and the Lord
takes away. Blessed be the name of the Lord. Kahit na wala ang lahat, nandun yung pagtitiwala ni Job sa Diyos. Meron siyang nakitang pag-asa. Ang faith ni Job ay hindi nakatali sa blessing tulad ng sinasabi ng dyablo, kundi nakaangkla ito mismo sa Panginoon. Hindi siya sumasamba dahil may natatanggap siya. Sumasamba siya dahil kilala niya kung sino ang Diyos at lahat din naman ng meron siya ay galing sa Panginoon. He recognized na hubad akong dumating sa mundo na ito, O Diyos. Hubad din akong uuwi sa iyo. Nakita niya that everything he has is all by the grace of God. Alam niyo mga kapatid, sufferings in this world are inevitable. Hindi maiiwasan. Sabi ng Bible, in this world you will have trouble. Suffering is universal. Lahat tayo nakakaranas niya. May problema ang bawat isa sa atin. Kakambal na yan ng pagpapala at kakambal yan ng buhay. Pero ang maganda, sabi ng Bible, suffering is purposeful. May dahilan ang mga pagsubok at sakit natin naranasan. Kung nagkamali ka at nasaktan ka, para matuto ka. Kung sinusubok ka ngayon ng Panginoon, para lumakas ka. Kung ikaw ay nagkamali at bumagsak sa tukso ng dyablo, kailangan mong makita kung ano yung dapat mong ayusin sa susunod. Because suffering ay ginagamit din ng Diyos to refine your life. Nililinis ka na para bang isang ginto na kailangan dumaan sa apoy para lumabas ang kanyang tunay na ganda at kinang. Madalas nakakalimot tayo sa Diyos hindi sa panahon ng pagsubok, kundi sa panahon ng pagpapala. Kapag okay, kapag may pera ka, kapag sagana, ang tendency natin bilang tao nakakalimutan natin siya. Pero kapag meron tayong sakit, meron tayong paghihirap na naranasan, doon lumalapit ang puso natin sa Kanya at hinahanap natin siya lalo. Pinapalakas at pinapatatag ng Diyos ang iyong pananampalataya sa panahon ng sufferings. Number 2, you have to understand that God is still good even when life is not. Even in times of suffering, hindi nagbabago ang kabutihan ng Diyos. Hindi nakabase sa sitwasyon na naranasan mo. Yung kabutihan ng Panginoon, yung goodness ni God, nature niya yon, attributes niya yon. Mula pa sa eternity past hanggang sa eternity future, si God ay mabuti. Ang kanyang plano, ang kanyang mga pangako, ang kanyang kalooban ay mabuti. And the Bible says, nakita ito ni Job. Kaya ang sabi niya, blessed be the name of the Lord. Even in times of suffering, sinabi niya pa rin na purihin ang pangalan ng Panginoon. Hindi niya dinedenay ang pain, pero hindi niya rin dinedenay ang kabutihan ng Diyos. Alam niya na kahit nagbago ang sitwasyon niya, hindi nagbago ang Diyos sa buhay niya. Sabi ng Psalm 34 verse 8, "O taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who trusted in Him." Sabi ng Lamentations 3 verse 22 to 23, "It is because of the Lord's mercies that we are not consumed. Great is thy faithfulness. His mercies are new every morning." Sabi ng Malakay 3 verse 6, "I, the Lord, do not change." Hindi nakabase sa experience mo ang goodness ng Diyos. Nasa nature niya ito, pagkatiwalaan mo na mabuti ang Panginoon. God is good all the time. And all the time, God is good. Panginoon, hindi ko man maintindihan yung nangyayari sa buhay ko ngayon. Naniniwala ako na mabuti ka at ang plano mo para sa buhay ko. Number 3, God may allow suffering, but He never loses control and He always has a purpose. Ito ang pinakamalalim na katotohanan sa kwento ni Job. Sa Job chapter 1 to chapter 2, makikita natin na si Satan ay hindi kumikilos nang walang pahintulot ng Diyos. May limitasyon ng pwede niyang gawin. Hindi siya out of control. Nandun pa rin yung sovereignty ng Panginoon, which means God is still in control kahit sa gitna ng chaos. Nagkamali ka sa desisyon mo, pwede ka pa rin bumalik sa Panginoon. He's still in control. May biyaya siya na makabalik ka sa Kanya. Sinubok ka ng kaaway tapos bumagsak ka, pwede ka pa rin makabalik sa Kanya. May gumawa ng hindi maganda sa iyo, nandun pa rin yung biyaya ng Diyos. Sabi ng Genesis chapter 50 verse 20, yung nangyari kay Joseph, "You meant it evil against me, but God meant it for good." He's still in control. Sabi ng Romans 8:28,
To those who love God and who are called according to His purpose, yung sumusunod sa kalooban ng Panginoon, nagmamahal sa Diyos, all things will work together for good. Even the pains, the brokenness that we have, gagamitin niya ng Diyos in order for us na mas mapalapit sa Kanya. In 2 Corinthians chapter 4, verse 17, the Bible says, suffering produces eternal glory. May mga bagay na hindi mo maiintindihan ngayon, pero hindi ibig sabihin wala itong purpose. Sa dulo ng kwento ni Job, hindi niya man naintindihan lahat. Pero ang sabi niya in Job 42 verse 5, now my eyes have seen you. Hindi mo naman kailangan maintindihan lahat para magtiwala. Pagkatiwalaan mo lang ang dakilang Diyos na meron tayo. Sabi ng isang kanta, when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Pagkatiwalaan mo siya dahil siya'y dakila, mabuti, at hindi nagbabago. Maganda ang plano ng Diyos sa buhay mo. Tumakbo ka sa Panginoon. God bless po sa inyong lahat, and may this lesson be a challenge to all of you. Please subscribe to our channel.